Magandang gabi sa iyo, Luella. Magandang gabi naman, Colonel Orario, at magandang gabi po sa lahat na nanonood ngayon dyan. Ngayong gabi, ipapakita namin sa inyo ang kwento ng isang babaeng pulis na tinaguriang Hero Cup ng Philippine National Police. Kamakailan, siya ay pinarangalan matapos na makipaglaban sa isang hold-upper upang mailayo sa kapahamakan ang iba pang pasahero ng jeep. At speaking of hold-up partner, ngayong malapit na naman po ang balik eskwela, usong-uso na naman ang iba't ibang estilo ng pang-hold up at panluloko. Mamaya po ay alamin natin ang iba't ibang modus operandi ng mga kawatan sa pambibiktima. Bukod yan, bibigyan din natin ng tips ang mga magulang at mga estudyante upang maging maayos at ligtas sila sa darating na pasukan. Abangan niyo po yan lahat ng yan mamaya na. Ito po ang serbisyong makatotohanan para sa bayan. Para sa mamamayan. Police at your service. I-report ang inyong reklamo at sumbong sa Police at Your Service Hotline sa cellphone numbers 0908-821-8004 o sa 0917-790-7214 o tumawag sa telepono sa 723-0401 Local 3696 o Telefax 722-0650 at agad namin itong tutugunan. Maaari rin sa i-text mo kay Chip sa 0917-847-5757 o sa PNP Text 2920 o magpunta sa PCRG office sa Camp Crame o sa inyong pinakamalapit na police station. Ang bayaning pulis natin ngayong linggong ito ay si PO2 Edlin Arbo. Kasalukuyang nakalive si PO2 Arbo nang siya ay lula ng isang jeep papuntang Maynila. Ngunit nang may nangyaring pang-hold up sa naturang sasakyan, nangibabaw ang pagtugon nito sa tawag ng tungkulin, kaya't kahit nalagay sa peligro, bunga ng tinamo nitong saksak sa kanyang binti mula sa hold-upper, lumaban pa rin ito hanggang sa mapataob ang kriminal. Narito po ang kanyang kwento. Noong nakaraang Abril 2, alas 6:45 ng umaga, nakasakay sa jeep pabagtas ng Ramon Magsaysay Boulevard sa Santa Mesa, Manila si PO2 Edlin Arbo kasama ang 4 pang babaeng pasahero nang ma-encounter sila ng isang hold-upper. Matapang na hinarap at nakipagsagupa si PO2 Arbo sa masamang loob matapos itong magdeklara ng hold-up sa loob ng jeep habang nasa gitna ng Nagtahan Bridge. Sa nakaraang press conference at awarding sa Campo Crame, sinamahan siya ni District Director ng Eastern Police District Police Chief Superintendent Miguel Laurel. Narito po ang kanilang maikling pagkukwento. Siya po ay assigned sa ating BIDM sa district as an e-warrant encoder. At siya ay on leave nung nangyari yung insidente. Nakalib siya officially because nag-attend siya ng review classes niya. That's why from Taguig, residente siya ng Taguig, she's proceeding to Manila for her review nung nangyari yun. So, may present to you, PO2 Edlin Arbo para ikwento yung pangyayari. Good afternoon po. Sumakay po kasi yung
hold upper sa Limapa. Sa may nagtahan flyover sa taas po noon, nakikilala siya ng hold up. Tapos po, siyempre po, may konting kaalaman din po ako sa basic sa martial arts. Tapos inisip ko po yung kapkanan namin, mga kasamaan ko kasi po lahat po kami babae. Kaysa naman po mapatay niya po kami, nakipaglaban po ako. To the point po na naagawan ko po siya ng kutsilyo. Kasi nung nagdeklara po siya, tinutukan niya po ako ng kutsilyo. Tapos po, hindi ko po alam na meron pa pala siyang ice pick. Ginawa niya po yung ice pick, tapos inutot niya po sa mukha ko. Bago po siya makababa ng jeep, pinadyakan niya po yung nasaksak niya sa akin sa kaliwa kong kita. Kasi nasaksak niya po ako ng kutsilyo niyang dala. Tapos po, bago siya nakababa ng jeep, nasaksak po rin po siya sa likod. Pagbaba niya po ng jeep, sinundan ko po siya. Tapos po, siguro po sa dami ng bystanders, nagsisigaw na po ako kasi po nakita po nila na duguan ko po yung hold upper. Kaya po nakapot ako ng attention ng tao. Yun po. Pinarangalan siya ni Chief PNP Police Director General Alan Lamadrid Purisima ng Sugatang Magiting Award at may pabuyang 10,000 piso at health and medical assistance worth 60,000 mula sa Public Safety Savings and Loan Association Incorporated or PISLAI. Matapos magpagaling ng mga sugat ay kinumusta namin ang lagay ng ating inspirasyong pulis sa kanilang opisina sa Eastern Police District, partikular sa District Investigation Detective Management Division at nakipanayam para sa iba pang detalye tungkol sa holdapan. Actually, pinantay ko talagang masampahan siya ng kaso kasi siyempre uulit at uulit yun eh. Kasi member na siya ng bahalagang, so ibig sabihin nun, pabalik-balik na siya sa... Actually, dinala siya dun sa Station 4 ng Manila Police District. Sa may balik-balik yun. So, doon na siya na in-inquest na. Inantay ko na ma-inquest siya. May hearing na nga kami. Ang pinaka-importanteng bagay na natutunan ng ating matapang na pulis. Maging alert ka talaga. Kasi, nung sabi ko nga kanina, nung sumakay siya, naging alert na ako kasi uneasy siya eh. Alam kong may gagawin siya. Eh kung bumaba ako, kawawa naman yung mga ibang pasahero, sila yung mabibiktima. Na-curious kami at inalam kung ano ang laman ng kanyang bag na napagdiskitahan ng holdupper. Kasi every time nalalabas ako ng bahay, gano'n, nagpipray na ako. Since pala gunban nung panahon na yun, iba raw ang magiging story eh. Kung walang gunban dahil sa election, sa tingin mo ano mangyayari mo? Kasi nagdadala talaga ako ng baril pero wala sa bag ko. Nasa katawan ko yung baril. So kahit kung ano yung bag ko, wala ka naman mahihita ron eh. Ano nga palang naman ang bag mo? At malaki? More than 2 liters na tubig. Ako, bigat. Tapos mga review materials. Ilang. Samantala, ang suspect na si Christopher Berane, 34 na taong gulang, residente ng Dagisunan Street, Punta Santa Ana, Manila, walang trabaho at miyembro ng bahala na gang ay kalaboso sa kulungan. Kasalukuyan ngayong dinirinig ang kanyang kasong robbery with violence and infraction of Omnibus Election Code sa Manila City Hall Prosecutor's Office nitong April 2, 2013. Si PO2 Edlin Alipio Arbo ay ipinanganak sa Owas Albay noong June 18, 1981. Mula bata ay nasanay ng maging matatag, masipag, maagap, lalo nang mamatay ang kanilang sundalong tatay nung siya'y 3 taon pa lang. Karaniway honor student nung elementary hanggang sa nag-high school sa University of St. Anthony. Palaging sinasabi ng kanyang nanay ang mga katagang ito, to do good and do what is right. Bagay na naging gabay niya hanggang sa siya'y lumaki. Hanggang sa naging isang licensed teacher at nito lamang April 7, 8, and 9 ay nag-undergo siya ng criminology licensure exam at naipasa niya ito.
Pangarap rin niyang humawak ng mas mataas na gampanin sa pulisya kung ibibigay ng pagkakataon. Kinapanayam din namin sa kanyang opisina si EPD si General Miguel Laurel. Masaya at proud siya na dumarami ang mga hero cops sa mga bagong hanay ng mga pulis, partikular sa kanyang nasasakupang distrito tulad ni Marikina City Police Station's PO1 Jason Villanueva at ito ngang si PO2 Edlin Arbo. Pawang mga matatapang, handang ialay ang buhay alang-alang sa tawag ng tungkulin at ikaliligtas ng mga kapwa. Ang masasabi naman ng kanyang mga kasamahan at kaopisina. I found PO2 Edlin Arbo as a hardworking person. No? Why? Because kasi ano siya ngayon, ang designation niya nung ma-assign ako rito is secretary to the chief DIDND. Then at the same time, siya rin yung nag-prepare ng mga PowerPoint presentation. Then, siguro nakikita ko si PO2 Edlin Arbo na magiging officer din in the PNP. Because right now, she is taking up master of study. Then, she recently passed the criminology board examination. Tapos, base dun sa PDS niya, nakita ko na graduate kagad siya ng PIC saka mga CIDDT. So, yung mga qualifications na mga prerequisite before ka maging officer, no, pwede kang mag-apply. Napakasipag sa gawain. Partikular pag kami tinasa kanya, talagang tinatapos niya. At siya ay punctual naman. Laging on time sa mga activities. Master, isang beses daw siya na late. At 1 minute lang yan. Bilang kaibigan naman, medyo maalalahanin. Tsaka mapagkatiwalaan. Yung maganda. Edlin Arbo since actually matagal na, 2006 pa. I saw her sa battalion when she was acquired until eventually in last year na-assign siya dito. Prior her assignment sa amin dito sa DIDND, na-assign din siya sa Headquarters Service Unit. And nakakatuwa lang kasi very friendly siya, palangiti siya, and accommodating lalo sa needs namin in terms of sa headquarters. During seminars kasi ako yung in charge doon. So, very accommodating. Until assign siya dito, initially, ang naging designation was assistant ng prerogative na chief. However, habang tumatagal kasi, nakakatuwa lang sa kanya is may initiative siya nang dumadami na yung mga bulk na admin cases for pre-charge. Edlin volunteered to conduct pre-charge evaluation although hindi niya trabaho. Si Edlin, ang nakakatuwa sa kanya is nagkatrabaho, tahimik lang siya. Tahimik lang siya doon sa desk niya. Pag during naman na may mga right moments kami sa office, nagbe-break kami, we have coffee, andyan din siya. Nag-arrange mga kwentuhan namin from comedy ng kung ano, no? Kahit yung mga seryoso. Bait siya, friendly. Nasa trabaho lang naman masabi si tahimik, tsaka ano lang siya, perform lang ng perform. Ang magandang attribute ni Edlin as compared sa mga policewoman na kilala ko, matatag si Edlin. Strong talaga. Ever since kahit nasa batalyon pa siya, nakikita ko na siya. Matatag siya. Bilang kaibigan at bilang katrabaho, napakabait ni Edlin at masipag sa trabaho. Palagi namin kasama sa almusal, sa tanghalian, at siya, vegetarian siya. Alam ko, kaya binigyan siya ng pangalawang pagkakataong mabuhay kasi kung napahamak siya nung araw na yun, kawawa naman ng magulang niya, napakabait niya. Magiging kawalan siya ng magulang niya at saka ng PNP, organisasyon namin. Simple, masipag, positibo, may malasakit sa kapwa at mahilig sa pakikiisa sa mga aktibidad. Ilan ito sa mga magagandang katangian ni PO2 Arbo na maaaring pamarisan ng kanyang mga kasamang pulis higit na mga baguhan. Mula noon hanggang ngayon ay taglay niya ang mga magagandang katangiang ito. Kahanga-hanga ang ipinakitang katapangan ni PO2 Edlin Arbo sa oras ng kapahamakan. Pinatunayan niya na hindi hadlang ang pagiging babae upang ipagtanggol ang kanyang sarili at mga kasakayan sa jeep sa kamay ng ekspertong holdapper.
Ang paggamit ng mga natutunan sa training tulad ng martial arts ay sadyang malaki ang naitutulong upang makapagligtas ng sariling buhay at ng ibang tao, bukod sa talas ng isip at pagiging buo ng loob. Lubos ka naming hinahangaan, PO2 Edlin Arbo, naway maging inspirasyon ka sa ating mga pulis. Sa tuwing papalapit ang pasukan, naglipanan na naman ang iba't ibang klase ng panluloko, kaliwat kanang holdapan at salisi at iba't ibang estilo ng panluloko kagaya na lang ng ATM scam at naglipan ng peking pera. Kaya naman babala ng PNP maging alerto sa lahat ng pagkakataon. Tutukan niyo po ito. Ang mabilis na pagbabago sa takbo ng buhay ng bawat tao ay resulta ng modernisasyon. Subalit kasabay ng pag-unlad nito ay ang pagdami rin ng mga kawatan na naglipana sa lipunan at nambibiktima sa ating mga kababayan. Kadalasan, nabibiktima tayo ng mga krimen at pananamantala ng iba. Marahil ay dala na rin ang kawalan natin ng tamang kaalaman at kakulangan ng iba yung pag-iingat sa lahat ng pagkakataon. Ang buong hanay ng Philippine National Police ay patuloy sa pagpapatupad ng mga batas at puspusan sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan ng bayan anumang oras, saan mang lugar at tawag ng pangangailangan. Bilang parte ng kanilang pagbibigay ng serbisyong makatotohanan, ang PNP ay paulit-ulit sa pagbibigay ng paalala at mga impormasyon sa publiko upang makaiwas sa iba't ibang estilo ng pambibiktima ng mga mapagsamantalang tao sa kanilang kapwa. Sa panahon ngayon, marami na sa atin ang nakakabili ng mga sasakyan na ginagamit bilang means of transportation papunta sa ating mga trabaho, panghatid sa mga estudyante patungo sa paaralan at ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya doble ingat sa mga carnappers at bukas kotse para di tayo mabiktima ng kanilang modus operandi. Narito po ang ilang mga tips na dapat nating tandaan. Una, maglagay ng alarm o warning device sa inyong mga sasakyan. Ito ay magsisilbing babala na baka may ibang tao na nagbukas nito. Pangalawa, huwag tayong mag-iwan ng anumang mahalagang gamit sa loob ng sasakyan. Ito ay agaw pansin sa mga taong nakapaligid at nagpaplano na gumawa ng masama. I-safety lock o i-child lock ang mga pinto at bintana nito sa lahat ng oras upang hindi pasukin ng holdapper, lalo na kung nakahinto tuwing traffic at nakapark sa mga pampublikong paradahan. Pangatlo, kung ikaw naman ay nag-iisa at nasiraan sa delikadong lugar, lalo na kung ikaw ay babae, manatili muna sa loob ng sasakyan. Ilock ang mga pinto at bintana. Agad na tumawag sa kamag-anak o pulis para sa saklolo. Kung ikaw naman ay walang available means of communication tulad ng cellphone, maghintay ng mga dumaraan taxi at pumunta sa pinakamalapit na lugar para humingi ng tulong. Pang-apat, kung ikaw ay nagmamaneho ng iyong sasakyan at may tumatawag pansin sa iyo na tila humingi ng tulong dahil na flat tire o nasiraan, lampasan ito at huminto sa malayong lugar bago tumawag ng pwedeng makatulong. Huwag basta magtiwala at maging kumpiyansa, baka isa sila sa mga Watch Your Car Boys. Maaari na sila ay nagsisilbing tagamasid at miyembro ng mga masasamang loob. At panglima, kung mayroon kayong driver, huwag silang hayaan na magpahinga sa loob ng sasakyan habang ito ay nakaparada dahil madali kayong magiging biktima ng mga armadong carnapper kung sakali. Huwag ding iwanan ang parking ticket sa loob ng sasakyan sapagkat magagamit ito ng mga kawatan sa paglabas nila sa parking area. Sa pamamagitan ng kakaibang modus operandi na ito, mabilis na naisa sa katuparan ng mga kriminal ang kanilang mga plano at ang pagsasagawa ng mga krimen na nagdudulot ng pagkawala ng ating mga ipinundar na ari-arian at minsan pa nga, ito ay nagiging mitsa sa pagkawala ng buhay. Bukod pa dito, mag-ingat din tayo sa mga organized crime group na ang puntirya ay ang mga kabataan at mga nakakaangat sa buhay. Ilan sa mga dapat natin gawin laban sa mga kidnappers upang hindi tayo maging biktima ay ang mga sumusunod. Una, kung ang pamilya ninyo ay target ng kidnapping, iwasan ang laging parehong oras ng pag-alis at pagdating sa bahay o opisina. Paminsan-minsan ay ibahin din ang dinadaan ng lugar upang di makabisado ng mga masasamang tao ang inyong mga galaw. Pangalawa,
Pagbilinan ang inyong mga kasambahay, kaopisina o kasama sa trabaho na huwag magbigay ng mga impormasyon tungkol sa inyong mga araw-araw na kilos at pagkakakilanlan. Pangatlo, iwasang magpaskil ng anumang ads kung kayo ay nagbebenta ng mga mamahaling kagamitan dahil ito ay nakakatawag pansin sa mga kawatan. Iwasan din ang maluhong pamumuhay at pagsusuot ng mga alahas lalo na kapag nasa mga pampublikong lugar. Ito ay maaaring magdadala sa inyo sa panganib at kapahamakan. Pang-apat, magkaroon din ng magandang pakikipag-ugnayan at pakikisalamuha sa inyong mga kapitbahay. Kilalanin at kaibiganin sila upang mayroon kang makukunan ng mga impormasyon kung sakaling may mga kahina-hinalang tao na nagtatanong at sumusubaybay sa inyo. Pang-lima, ugaliing maging mapagmasid at maging alerto sa mga nagaganap sa kapaligiran. Huwag ipawalang bahala ang mga nakitang di magagandang pangyayari. I-report sa mga otoridad kung mayroong mga kahina-hinalan sa sakyan na sumusunod o sumusubaybay sa inyo o taong umaali-aligid. Nararapat na alamin at maging handa sa kung ano man ang dapat gawin kapag mayroong kidnappers na nagpahinto at humarang sa inyo. Maging kalmado at tibayan ang kalooban. Ang sapat na kaalaman sa pag-iwas sa mga krimen ay kinakailangan. Maging maingat tayo, huwag basta-basta magtitiwala sa mga hindi kakilala at sa kanilang mga kwento. Makipagtulungan din sa pulisya sa anumang mangyayari sa inyong paligid. Alamin ang mga hotline at emergency numbers ng PNP at iba pang ahensya ng gobyerno upang mabigyan ng mabilisang aksyon at responde anuman ang inyong mga reklamo at sumbong. Tandaan na ang pag-iingat ay nakasalalay sa ating mga sarili. Huwag tayong maging biktima ng kanilang modus operandi. Ilang linggo na lamang ay back to school na ang mga estudyante. Narito ang iba't ibang tips para sa mga magulang at maging sa mga mag-aaral upang mapanatiling ligtas at malayo sa kapahamakan ang kanilang pagbabalik eskwela. Panoorin niyo po ito. Ang kayamanan ng mga magulang at ng bayan ay ang mga kabataan, ang mga mag-aaral. Sila ang susulong para sa kinabukasan ng bayan para na rin sa ikauunlad ng bayan. Marapatin po lamang na pag-ingatan natin ang kayamanang ito, lalong-lalo na sa darating na pasukan. Ito ang paalala ni Police Director General Alan Lamadrid Purisima sa lahat ng mga magulang ngayong darating na pasukan. Tunay na sa tuwing sasapit ang panahon ng pagbabalik eskwela, lahat tayo ay nagiging abala, lalo na ang mga magulang sa paghahanda di lang sa mga gagamiting school supplies, budget na pangmatrikula, pambili ng mga uniforme na susuotin ng kanilang mga anak sa pagpasok sa paaralan, mga samot-saring gastusin, kundi mas higit na binibigyang halaga at pansin ay ang pang-araw-araw na seguridad at kaligtasan ng kanilang mga anak. Kaya naman ang Philippine National Police ay lubos na nagpapahalaga at nagmamalasakit sa kapakanan ng mga kabataan at patuloy sa pagbibigay ng serbisyo sa pamamagitan ng mga programa at aksyon na naglalayon na maagapan at maiwasan ng mga napipintong sakuna bago pa man dumating ang araw ng pasukan ng mga estudyante. Kabi-kabila ang kanilang pagpapaalala sa mga kabataan at mamamayan na mag-ingat at maging alerto na makaiwas sa anumang kapahamakan at mga posibleng mangyari sa kanilang anumang oras. Ang kanilang mga paalala ay lubhang napakahalaga at dapat isabuhay. Isa na nga rito ay huwag magpapaabot ng hating gabi sa lansangan. Pero kung di maiiwasan na abutin ng gabi o dilim sa daan, iwasan ang pagdaan sa mga hindi kabisado at madidilim na lugar. Huwag din maglakad ng mag-isa. Iwasan din dumaan sa mga masisikip at shortcut na daan. Kadalasan, ito ay ang pinaglalagian ng mga masasamang elemento. Kung ang mga bata o estudyante ay hindi sumasakay sa school bus, ang mga magulang ay mas mabuting kumuha ng suking magmamaneho sa paghatid sundo sa paaralan ng inyong anak. Maging maingat din sa pagtawid sa mga kalsada. Tumawid lamang sa mga tamang tawiran o gamitin ang mga footbridges para di maaksidente o masagasaan ang mga sasakyan. Ang mga kabataan ay binabalaan din na huwag magsuot ng mga mamahaling alahas, iwasan ang pagdadala ng labis na pera at mga gadgets tulad ng cellphone at tablet
na kadalasan ay ginagamit sa mga pampublikong lugar sapagkat ito ay nakakatawag pansin sa mga kriminal. Mag-ingat din sa mga taong hindi kakilala. Iwasan ang pakikipag-usap sa kanila at dumistansya kung maaari. Huwag basta tumanggap ng anumang pagmamagandang loob mula sa mga taong hindi mo kakilala, lalong-lalo na kapag kayo ay pinasakay sa kanilang sasakyan o nag-volunteer na ihahatid ka sa iyong bahay. Mas makakaiwas din sa krimen kung kakabisaduhin ang paligid ng mga lugar na malimit mong dinadaanan. Alamin ang mga pangalan ng lugar upang sa ganoon ay alam mo ang iyong pupuntahan kung sakaling may panganib, may taong sumusunod-sunod na sayo o kung ikaw ay naligaw. Ang pag-iingat sa pagsakay sa mga pampublikong sasakyan ay mahigpit na ipinaalala rin ng mga pulis. Isulat ang plate number nito at i-text sa mga magulang o kasambahay. Ipagbigay alam din sa kanila ang linya ng biyahe ng jeep at kung nasaang lugar ka na. Kung nasa taxi ka naman, kunin ang pangalan maging ang body number nito, iparinig sa driver nito sa pamamagitan ng cellphone na iyong ipinagbibigay alam sa iyong mga magulang ang mga detalyeng nabanggit. Kung may nakita kang ID na nakadisplay, isulat at ipagbigay alam din ito sa iyong mga magulang o kasambahay kung saan ka man sumakay at pupunta. Kung ikaw naman ay lula ng bus o tren at siksikan, ingatan ang iyong pitaka o anumang mga mamahalin at mahalagang kagamitan. Maging alerto sa mga katabi at sa iba pang sakay dito. Maging sa mga masasamang loob sapagkat ang panahon ng pasukan o balik eskwela ay ang panahon na kung saan ang masasamang loob ay naglipa na. Sa huli, bago sumakay sa anumang sasakyan na pangpubliko maging mapagmatsyag at tandaan na ang mga kriminal ay hindi nakikipagtitigan sa kanilang mga bibiktimahin. Kung ikaw ay duda sa ibang mga pasahero, marapat na ikaw ay bumaba na lamang. Ang pangangalaga sa mga bata o estudyante ay sanib-puwersang responsibilidad at tungkulin ng mga magulang, guro at ng otoridad gaya ng pulisya. Ang magandang ugnayan sa pagitan nating lahat ay tunay na magbubunga ng ligtas at payapang lugar na akma sa pagkatuto ng mga kabataan. Narito ang maiinit na balita sa loob ng Philippine National Police na nakalap ngayong linggong ito. Narito ang iba't ibang pangyayari sa hanin ng pulisya sa loob ng isang linggo. DILG Secretary Mar Rojas pinuri ang PNP sa kontribusyon nito sa pagdaraos ng mapayapang 2013 midterm election. 10,000 pulis na dineploy nitong eleksyon. Gagamitin naman sa pagbubukas ng klase sa Hunyo. 10 million worth ng substandard electrical products. Nakumpiska ng NCRPO, PNP at ADD members sa Isabela Province. Nakiisa sa proyekto ng DepEd na Brigada Eskwela at 2 miyembro ng PSG arestado ng QCPD dahil sa pang-hold up. Sa kabila ng ilang naganap na election-related violence, pinuri ng DILG ang kontribusyon ng Philippine National Police sa katatapos lang na 2013 midterm election. Dahil sa tulong ng PNP, malaki ang pagbaba ng bilang ng election-related incidents sa katatapos na eleksyon. Ayon sa DILG, malaki ang naitulong ng maagang paghahanda ng buong puwersa ng Philippine National Police para sa seguridad ng halalan. Malinaw naman sa mga estatistika na mas tahimik or mas orderly itong halalang 2013 kung ikumpara sa nakaraang mga taon. Di namin sinasabi na perfect ito. May mga insidente pa rin na hindi ka nais-nais, may mga namatay nga, nakawani ng PNP. Ganun pa man ay mas bawas itong mga election-related incidents itong taon na ito kung ikumpara sa nakaraang taon ito. 81 election-related incidents lamang ang naitala ng PNP sa katatapos na 2013 midterm election. Mas mababa ito kumpara sa 176 noong 2010 national elections at 227 election-related incidents noong 2007 midterm election. Sinabi ni Secretary Rojas na nakatulong ng malaki ang maagang paghahanda ng PNP sa pagbaba ng election-related incidents. I remember na nung itinalaga ako rito sa DILG noong October, nag-usap kami ni Director General Purisima at ang leadership staff ng PNP at maaga pa ay napagpasyahan na paghandaan na natin na itong 2013 elections will be a hallmark, will be a measure
sa magandang pagserbisyo ng PNP at titimbangin ng PNP dito. Kaya natutuwa naman ako na tinimbang ang PNP at maganda ang resulta. 10,000 pulis ang gagamitin ng National Capital Region Police sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo. Maging ang trapiko at seguridad ng mga mag-aaral ay gagawing prioridad ng mga pulis sa NCR. Inatasan na ng NCRPO ang mga area commander nito na makipagkoordinasyon sa pamunuan ng mga paaralan sa kanilang nasasakupan upang mailatag ang kaukulang seguridad. Kasama sa pag-uusapan ay ang pagtatalaga ng mga pulis sa loob ng mga paaralan. Depende ho sa pag-uusapan. Kung kinakailangan pumasok, papasok kami. Kung request yan ng school principal, why not? Magbabantay tayo upang hindi mapagsamantala ang estudyante ng mga kriminal na to. Snatcher, pickpocket, lahat ng klaseng kriminal. Arestuhin kaagad natin ito. Maglalagay din ang NCRPO ng mga police assistance desk sa mga paaralan sa pasukan. Pinayuhan rin ang mga mag-aaral upang makaiwas sa mga masasamang loob. Tsaka yun sa mga bata na papasok, huwag kayo basta-basta makikipag-usap sa mga taong hindi nyo kakilala. Never talk to strangers. At kung kayo naman ay hindi pa sinusundo ng inyong mga kasambahay o kaya ng inyong mga magulang, mga bata, huwag muna kayo lalabas sa school. Lahat ng mga dati ng maraming estudyante ng eskwelahan, talagang pinababantayan natin sa mga pulis, lalo na yung mga nanggagaling sa probinsya na bago-bago pa dito sa Maynila, hindi nila alam kung anong mga directions. So dito maglalagay tayo ng mga assistance desk, mga beat patrols dito sa mga lugar. Hindi lamang kaligtasan ng mga mag-aaral ang babantayan ng PNP, maging presyo ng school supplies ay imomonitor din. Sinabi ko sa lahat ng mga police commanders ko, go to your respective DTI representatives. Inspect the suggested retail prices para walang overpricing. Kawawa naman yung mga mapagsasamantala ang bumibiling publiko. Kasama na rin sa pinaghahandaan ng NCRPO ang tag-ulan na laging natataon sa pasukan. Samantala, nakiisa naman ang Eastern Police District sa Brigada Eskwela ng Department of Education. Kasama ang ilang guro at magulang, tulong-tulong na naglinis at ni-repair ang mga gamit sa eskwelahan sa Pinagbuhatan, Pasig. 10 milyong pisong halaga ng substandard na electrical products ang nasabat ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office. Sa bisa ng search warrant na inilabas ni Judge Saldi Docena ng RTC Branch 170 ng Malabon City, ni-raid ng mga operatiba ng Regional Police Investigation Operating Unit ng NCRPO ang 3 warehouse sa Binondo, Manila. Dito natagpuan ang kahon-kahong substandard products. Ang mga bodega ay pag-aari ng isang Jonathan Ho, subalit wala ito nang isagawa ang raid ng mga operatiba. Kabilang sa mga nakumpiskang gamit ay mga outlet, electrical switch, rechargeable na ventilador, emergency light, radyo at flashlight. Walang kaukulang sertipikasyon mula sa Department of Trade and Industry ang mga electrical product. Ayon sa hepe ng NCRPO, delikado ang mga substandard electrical products dahil maaari itong pagmula ng sunog. Pinalulusot ito ng mga negosyante, isasaksak nila sa mga plug nila sa kuryente, not knowing substandard yung rechargeable battery, didiklap, susunog ang bahay. Iniiwan kasi ito to be recharged. I personally experienced in one of the gatherings nga na pagsaksak nung pag-recharge ng battery, nasunog. Payo ng pulisya, bumili sa mga lehitimong tindahan at huwag isakripisyo ang kaligtasan ng pagbili ng mura at substandard na kagamitan. Hindi porke mura ay okay. Pumunta tayo doon sa mga reputable companies, marami yan. Huwag na doon sa mga pagka in case of doubt, huwag natin bilhin, tayo rin mapapahamak. Isang concerned citizen ang nagtip sa pulisya tungkol sa mga substandard electrical products. Nanawagan ng NCRPO sa mga mamamayan na kung may nalalamang ganitong uri ng mga substandard products, kaagad na ipagbigay alam sa mga otoridad. Sinampahan ng reklamong paglabag sa Consumers Protection Act ang warehouse owner na si Ho at 12 iba pa. Sa pamamagitan ng isang search warrant, naaresto ang 22 anyos na si Noel Merbayani matapos makuha sa kanyang bahay ang ilang hindi lisensyadong mga baril. Isinagawa ang operasyon matapos isumbong ang suspect sa mga pulis ng kanyang mga kapitbahay sa Barangay Batis, San Juan City.
dahil sa pagdadala ng armas. So noong may nag-report sa atin ng mga kapitbahay nila na ganito daw medyo pang-abuso sa paghawak ng baril, kaya medyo sinusurveillance mga bata natin, and it turned out naman ang positive, kaya tayo nag-apply ng search warrant. Nakuha sa bahay ng suspect ang 2 kalibre 38 baril at isang replika ng 45 caliber pistol. Bukod sa mga baril, nakuhanan din si Bayani ng 15 sachet ng shabu at isang pakete ng marijuana na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Dahil dito, isa sa ilalim pa sa masusing investigasyon si Bayani na hinihinalang miyembro ng isang sindikato. Under investigation pa. Under investigation kung pa. Ano po? Kung siya baga ay kasama doon sa isang sindikato or grupo. At actually marami dito sa Tubo. Between Barangay San Perfecto sa Barangay Batis, marami talaga dito, hindi lang namin matsempuhan. At ito, natsempuhan nila, in-applyan nila ng search warrant. Mahaharap sa kasong illegal possession of firearms at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 si Bayani. Sinalakay mga otoridad ang isang condominium unit sa Kapiligan Street, Doña Imelda, Quezon City na hinihinalang drug den. Ayon sa pulisya, 3 linggo ring nakikipagtransaksyon sa suspect ang mga asset ng District Anti-Illegal Drug Special Operation Task Force. Initially, dyan po tayo sa harap lang ng building na nag-set po ng bypass operation at nagbago po siya ng area at pinapasok niya po rito yung ating confidential informant. Nakuha mula sa suspect ang tinatayang libu-libong pisong halaga ng cocaine, marijuana at mogadon. Pumayag ang lalaki na bentahan ng marijuana ang District Anti-Illegal Drugs Asset o DAID asset sa halagang 12,000 piso. Nakumpiska din mula sa unit ng suspect ang isang 9mm handgun, 38 caliber revolver at ilang aparato sa paggamit ng droga. Hinala ng otoridad, bukod sa pagtutulak ng droga, posibleng ginagawa ring drug den ang naturang condominium unit. Opo, most probably siya po ang nagsusupply po rito sa area ng Galas. Todo tanggi naman ang lalaki sa akusasyong pagbebenta ng droga. Personally, sa lang yan. Wala naman umanong kaalam-alam ang mga namamahala sa naturang condominium sa illegal na transaksyon ng suspect. Kasarado lagi yung unit nila. Napag-alaman din ng DAID na may pending case ang nahuling suspect sa kasong pagbebenta ng marijuana. 2 miyembro ng Presidential Security Group ang naaresto ng mga tauhan ng Quezon City Police District Station 5 dahil sa umano'y pang-hold up sa isang auto-buy and sell outlet sa Mindanao Extension. Nahuli sina Marvin Gaton at Bobby Atis matapos na makapagsumbong sa pulisya ang nakatakas sa security guard ng hinold up na establishmento. Dinala na ako sa dulo. Pagdala rin sa dulo, tinalian ako. Itali pa nga ako rito na dito, hanggang dito yung tali ko, tapos ganyan, dapa. Tapos yung uso nasa simento. Huwag daw ako lilingon kasi puputukan daw ako. Nakatakas naman ang 9 na kasamahan ni Gaton at Atis na armado ng matataas na kalibreng baril. Na marami ng mobile sa labas. So doon sila nag-decide na umalis. Nakakuha rin ng ilang matataas na kalibre ng baril sa sasakyan ng mga nahuling suspect. Iniimbestigahan pa natin ng malalim, no? Malaman kung talaga nga sila ay organized crime o they belong sa ating armed forces. Kinumpirma naman ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na miyembro nga ng PSG ang mga suspect. One, yes, na-confirm na sila po ay kasama sa PSG, na detail po sila. Ngunit hindi po sila close in detail ng Pangulo. Kasama po sila doon sa manpower complement that provide the support staff services to the PSG. Nangako naman si Yusek Valte na makikipagtulungan ng PSG sa QCPD para sa mabilis na pagresolba sa kaso. PSG is fully cooperating with the QCPD on this matter. There is an ongoing investigation on if the evidence on record warrants the filing of charges against these two, then the PSG will not stand in the way. They will have to defend themselves, primarily because the PSG does not condone any wrongdoing. Patuloy naman ang pagtugis ng mga otoridad sa mga nakatakas na suspect. Inirekomenda na ng Quezon City Prosecutor's Office na masampahan ang kasong robbery in band, illegal possession of firearms at paglabag sa Omnibus Election Code sina Corporal Bobby Atis at Sergeant Marvin Gaton na pawang miyembro ng Presidential Security Group. Sangkot ang 2 sa panloloob sa isang auto shop
kung saan tinangay ng mga ito ang aabot sa 100 at 50,000 pisong halaga ng laptop at cellphone, bukod pa ang sasakyan na may-ari ng tindahan. Positibong kinilala ng gwardiya ng Streamline Auto Salon ang dalawang suspect. So di nangyari po, dinala po ako sa dulo, ginapos at binusalsalan ng basahan sa nguso at tinalian pa ako sa braso. Dalawang suspect, identified ko po na talagang sila ang nanloob sa amin. Walang duda po yung mga tao na yun. Na-recover na ng mga pulis ang Honda Civic na tinangay ng mga suspect mula sa may-ari ng auto shop. Una nang nakuha ng mga pulis ang Montero na ginamit na getaway vehicle ng mga ito. Dahil miyembro ng Sandatahang Lakas, umuusad na rin ang proseso para maisalang sa court-martial proceedings ang dalawa. General Chito Dizon, Ramon Mateo U. Dizon, also called me up to inform me that he has already called JAGS, the Judge Advocate General's Service of the Armed Forces of the Philippines, to make the necessary administrative charges aside from the criminal proceedings against these soldiers. Subalit batay sa naging pag-aaral ng pulisya sa estilo ng grupo, kumbinsido ang mga ito na hindi baguhan ang mga suspect sa pagnanakaw. They were drinking prior to the robbery hold-up. They staged the robbery hold-up and then after that, they drank again. It's very telling. Kumbaga sanay na sanay ito mga ito. That's why I'm personally interested. Sino pang mga biniktima ng mga ito? If you are a neophyte hold-upper, you won't do that. Panawagan ng NCRPO sa sino mang naging biktima ng dalawa na makipag-ugnayan sa kanila upang maisampa ang kaukulang kaso. Pinaghahanap pa rin ng pulisya ang 3 pang kasama ni na Atis at Gaton na dawit din sa kaso. At sa Isabela, tulong-tulong na naglinis at nagkumpuni ng mga sirang kagamitan ang miyembro ng Ang Dating Daan, Philippine National Police at Department of Education sa General Emilio Aguinaldo High School dito sa Isabela Province. Bilang bahagi ito ng paikiisa sa Brigada Eskwela ng Department of Education. Ayon kay Rolando Pascual ng Ang Dating Daan, mahalaga ang makatulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. This is also a joint effort between the DepEd and the PNP to maintain the healthy relationship of the PNP and the DepEd. Tayo kahit iba relihiyon nila sa atin o maging tayo sa kanila ay willing tayong gumawa ng mabuti sa kanila at i-offer natin ang pinakamalit nating maitutulong sa kanila na yun naman sinasabi ng ating mga taga-angkan. Labis naman ang pasasalamat ng pamunuan ng General Emilio Aguinaldo High School sa pagtugon ng grupo. Lubos din kami nagpapasalamat sapagkat andyan nga kayo ang kapatiran, ang Dating Daan. First time po naming magkaroon ng ganito na mayroong religious group na tumulong po sa amin. Abangan sa susunod na Sabado ang mga maiinit at maaksyong balita sa loob ng Philippine National Police. Dito lamang sa Police at Your Service. I-report ang inyong reklamo at sumbong sa Police at Your Service hotline sa cellphone numbers 0908-821-8004 o sa 0917-790-7214 o tumawag sa telepono sa 723-0401 Local 3696 o Telefax 722-0650 at agad namin itong tutugunan. Maaari rin sa i-text mo kay Chip sa 0917-847-5757 o sa PNP Text 2920 o magpunta sa PCRG office sa Camp Crame o sa inyong pinakamalapit na police station. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado dito pa rin sa nag-iisang public service channel UNTV. Ako po, si Luella Cordova. At sa ngalan ng ating PNP Chief Director General Alan Lamadrid Purisima, PCRG Director, Police Chief Superintendent Sunny Yanga David, at ng buong hanay ng pambansang pulisya ng Pilipinas, ako po si Police Senior Superintendent Hilario Oralio at ito ang serbisyong makatotohanan para sa bayan. Para sa mamamayan. Police at your service.